So yun mga kapinsil, meron tayong i-react na video. Yung video na to, art daw ito, yung banana art, at binibinta daw ito ng 10,000 pesos. Kung alam niyo yung banana art na yon, nakalagay siya sa isa art gallery. So itong upload na ito ay galing pa kay Archie Baron TV. So panoorin natin kung anong masasabi natin dito, ano yung reaction natin dito. Panoorin natin to. Tingnan niyo. Kung binibenta po ito ng artist natin, magkano naman po? Ang Ngayon, price niya ay nasa 10,000. Banana Q for 10,000 pesos. Ayan guys, dito ako ngayon sa Grabe. SM City para present. Pwede pala yun ang Banana Q. Iba't ibang mga painting dito. So ngayon ay Sama-sama manlilikha. Gusto ko makita yung ang ganda. gaganda ng mga painting. Tignan natin yung mga painting ang gaganda. Ayan, oh. Dami. Talagang malulupit talaga yung mga art dito. Yan. Ganda. Tapos meron dito Merong nagbigay isang pansin daw sa kanya na isang at yan art. ang ating titignan ngayon. Ayan. Ha? Ito. Ano tawag dito, kuya? Ayan, banana. Conceptual art. Okay? Ano daw? Conceptual art? Okay, sino po yung gumawa? Hindi ko maintindihan masyado. Pagkarinig ko, conceptual art. Okay, so kuya, ano po pangalan ninyo? Ayan. Okay, so pwede niyo po bang makwento sa amin or ma-share kung ano po yung Tingnan natin yung dito paliwanag. sa art na ito? Ang tawag dito ay mixed media. Pero under siya ng tinatawag na, kung familiar ka, conceptual art. Okay. Conceptual art, isang klase ng bago na artwork. Kung saan hindi siya based sa traditional norms. Kasi ang painting, di ba, two-dimensional. Length saka width, tapos pintura lang. Tapos nagkaroon siya ng volume kasi gagamitin mo ng shadow, na perspective. Kaya yung flat surface, nagiging three-dimensional siya pag ginamitan mo ng technique ng artist. Puro flat lang yun, di ba? Ito, mixed media assemblage siya. Ito yung under yan ng bagong Grabe banana Q talaga. Kasi art may mga changes din. Okay. So traditional yung two-dimensional, ito Naka-tape pa eh. Ang proper term dito ay conceptual art. Sabihin ng conceptual art, nagpakita ka ng isang bagay, may binibigay na nakalagay pa sa canvas. Using different medium. Under ng conceptual art yung tinatawag na trompe-l'oeil. Ang trompe-l'oeil method. Pero para sa akin dapat hindi siya nakalagay sa canvas. Mas maganda siguro nasa loob siya ng glass. Hindi yun ang totoo. Gagawa siya ng art form na gagawa siya ng libawa subject banana Q. Ang unang tingin mo, akala mo banana Q, no? Pero hindi. Gawa siya sa ibang medium. Ano kaya sa palagay niyo dito mga kapinsan? Gaya nito, gawa ito sa clay. Agree ba kayo dito? Clay, tapos Hindi, anong niyo dito? Comment niyo dito. I-comment niyo dito sa comment section natin. Nail polish. So yung karakter ng material na ginamit niya, ginaya niya yung actual na itsura ng banana Q. So ito yung concept ang pangalan ng artist ay si yun pala yung materialis niya. Yes, sa mga bagong artist natin na Pero pag titignan mo, banana Q talaga siya. Tapos, saan po ba niya nakuha yung talagang real banana Q talaga. Ganun kasi ang artist nag-observe sa pang-araw-araw na ginagawa. Ito kasi daily life ng pero para sa akin naman, ang ko naman dito, mas maganda nakalagay siya sa isang glass. Di ba? Tama, no? Ginagawa na sa, sa buhay-buhay. So daily life ito na ginawang art. So kung binibenta po ito ng artist natin, magkano naman po? Ang price niya ay nasa 10,000. 10,000 pesos. Oo. So, 10,000 pesos, binibenta siya ng 10,000 pesos. So, mas mahal pa siya sa isang portrait na ginagawa natin. Sa isang traditional portrait. Stop na natin. Ayun, mga kapinsel, ano yung mga reaction nyo dito sa video na to? Dito sa may, sa may banana Q na art ng isang artist. So, sa akin naman, hindi ko rin masabi kung pero siguro dahil sa materials na ginamit niya, para sa akin isa rin siyang art. Pero ewan ko lang para sa inyo kung anong masasabi niyo dito. Kaya lang hindi naman sa pag-aano sa artist, para mas maganda dapat na nakalagay siya sa isang glass talaga para komportable siya tignan at hindi siya
Parang hindi ko sinasabing pangit tignan na kapag nasa canvas siya no, naka-tape. Pero mas maganda talaga, naka-glass talaga siya. Tapos nasa loob yung banana Q para mas ano siya tignan. Mas maganda siya tignan. Pero sa inyo, ano yung reaction niyo dito? Kung agree ba kayo dito sa banana Q na ito, na itong art ng isang artist, or okay sa inyo?